Right, so bumalik ako dito sa hotel dahil kasi iniwan ko or iiwan ko tong kahon ng Biscocho House and regroup. Dahil kasi paubos na rin yung batteries ng cameras ko. So, charge muna tayo tapos we're going to do the last leg of the night. So, we're going to do a couple more exploring. Nisip ko, pwede natin kasing ikutin yung... May ikutin ako na resto eh. So, that's going to be 1, 2 places. Tapos, ikot tayo sa... Inisip ko, pagka-ikot kasi natin sa Atria, I'm also going to look around Mega World. So, para makita lang din. Dahil kasi, what I find is interesting kasi dito sa Iloilo is nag-i-invest na kasi sila dun sa, parang naging ano siya, I wanna say parang super city, hindi naman super city, pero upscale siya. So, you see yung facade kasi ng Mega World dito sa Iloilo. It kind of reminds you of yung mga malls dun sa BGC, sa Ortigas, mga ganon. So, I think kasi they're trying to upscale kasi din yung mga establishments. Parang, kumbaga sa, ano ba to? Nakalimutan ko yung term eh, pero parang kumbaga may metro, kumbaga parang may mga metro cities, kumbaga dito sa sa different regions of the Philippines, not necessarily Manila. So we have Metro Manila, we have Metro Cebu, we have Metro Davao, and then we have places na alam mo yun, may potential din na maging I wanna say parang industrialized or in upscale ng mga cities like ito, Iloilo, tapos Baguio. Para sa akin, Baguio always had the potential eh. Pero, alam mo yun, parang ngayon, in-upgrade nila kasi din yung mga facilities, I guess. Mga ganun. Okay, y'all ready? It's the final part. So, ngayon, for day 1, we're gonna go out tonight. So, I'm considering, dahil kasi since press tayo for time, ang gagawin ko, punta na muna tayo ng Atria. Dahil kasi there's 1, 2 places na gusto kong ma-explore a little bit. Tapos nun, kung maabutan pa natin yung isa pa, edi diretsuhin natin dahil kasi it closes a little bit more late. Tapos, let's end the night na lang siguro dun sa, sa Mega World. Then, we go back here. Dahil kasi, sa akin, I kind of wanna be here like around 10, 11, mga ganun. Tapos, get settled for tomorrow. Tapos, probably, just get ready. Okay, so andito tayo ngayon sa Atria at hinahanap ko yung resto. So, I do hope bukas pa sila. Nabuta ko pang bukas si Kapising. So, dito, ang signature dish nila is Pancit Molo. And Pancit Molo kasi is one of the most distinct or the most unique dishes na ino-offer dito sa Iloilo. So, I just had to, kailangan natin sadyain kung bakit yung pagpunta dito. And, kanina, tinitingnan ko, na-feature din pala siya sa KMJS. And, from what I know kasi, madami na rin kasi mga gumawa ng stories about this. So, on top ng pag-order natin ng Pancit Molo, we're going to try it with puto. We're also going to try it with fresh lumpiang upo. Tapos, yun. So, from what I see naman kasi may mga ibang locations. Pardon lang the music. Kasi baka maano tayo copyright. As much as I want to lumabas kasi kanina, parang sobrang init. Hindi kaya. And since galing tayo na red eye flight, pagod. So, ginagawa pa rin ng paraan, one way or the other. So, bukas lang siguro pagkatapos ng challenge after meeting kayo mga kalamon. Hopefully may mag-show up. Kasi hindi ko pa alam kung meron. Gawan lang natin na ito. Gawan natin para na makasadya at least 1 or 2 more places. So, kung ano man ang hindi natin madaanan today. Kasi as much as I can, may mga ibang signature dishes na gusto ko nang i-try habang, alam mo, nandito pa ako sa first time. Para pagdating ng second, at least, mas malaki pa yung room natin for the others. Habang inaantay natin yung ibang order, unahin muna natin itong Pancit Molo dahil kasi I've been curious. Yung curiosity ko has been peaking dahil kasi sa katagalan din kasi na parang sabi na itry ko to, parang isip ko, ano ba meron? So, sige, break it in.
wrap, paikot, ng noodles. Parang siyang wonton natin. That's what I really like dito. Lagi siya well seasoned yung sabaw. Tapos yung wrapper niya kasi al dente eh. As in, just the right enough of firm. Tapos, ano siya, dudurog bigla. Tapos yung mga laman sa loob. So, I believe there's chicken. I believe may shrimp tinata dito eh. So, ano siya, sobrang pino, sobrang fine ng pagkaka-grate, pagkaka-chop. Kulit, no? We're gonna mix that later. Ano ba? As I was saying, ang ganda ng pagkakatimpla kasi sa kanya. Well seasoned, hindi mo na kailangan maglagay ng pepper and whatnot. Okay, thank you. It was worth going, it was worth rushing na umabot dito sa resto. Kung panalo. Ito natin with pepper. I think the pepper kasi is going to give it smokiness eh. So, smoking. Okay. So, tayo naman natin yung mga complimentary. Yung mga nagko-complement sa side. So, unahin natin si fresh lumping ubod. It's so cool na ito. Fair yung pricing sa kanya pero just the right amount. Galing. So, fresh lumping ubod. Yung usual na rekado kasi ng pancit ubod, yung kulay, konting laman, tsaka yung I believe may konting sauce. It works dahil kasi nagkakaroon ng yung a little bit more sweeter na lumpiang ubod. Tapos nag-hit siya dun sa savoriness ng sabaw ng molo. Sweet and savory. Always works. Tapos, diretso naman tayo sa puto. Dip. Oh, that's just comforting. Again, playing with sweet savory. Ang masakap ng pagkakatimpla ng suman dito. It's worth it. Mahal. Before I thoroughly enjoy this, punta tayo sa iced coffee. Beautiful. Ang ganda ng pagkakatimpla dahil kasi yung gatas nandun sa ilalim. So, nasa sa'yo na kasi kung halo mo siya. Ako, gusto ko naman i-try yung coffee tapos try natin yung masukal. Ay, yung gatas. Interesting. Yung kape niya, parang yung katulad nung sa parang katulad nung sa March na ano siya, parang brewed eh. Brewed. Locally brewed. Tapos, hindi ganun katapang yung kape niya. Tapos yung kape sa ilalim.
Parang ano eh, condensed milk. Yeah, kasi thick at saka matamis. Enjoy ko na to. Ikaw ko kay mamaya. Welcome to Rio, sir. Yes sir, maraming salamat.